piniga mo yung kalamansi, ang lalabas. Kalamansi. Ha? Pagka piniga mo ang mangga, ang bunga ng mangga, lalabas. Mangga. Pag piniga mo ang bayabas, katas ng bayabas, lalabas. At yung mansanas, ganun din. Pag piniga mo yung mansanas, lalabas, mansanas. Pagka Kristiyano piniga mo, lalabas, Kristiyano. Diba? Ganun lang yun eh. Ganun kasimple lang yan. Kung ano ka, pag piniga ka, yun ang lalabas. Kasi pagka ang lumabas iba, pagkukunwari yun eh. Di ba? Sa Bible, maraming verses na gano'n eh. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng Diyos. Sabi pa nga niya, kailanman hindi ko kayo kilala. Yung verse na yun, ang mapapansin mo yung word doon, kailanman. Hindi sinabi, dati kilala kita, ngayon hindi na. So, ibig sabihin, simulang-simula pa, hindi na siya kilala ng ating Panginoong Jesus. Nagkukunwari lang siya, disipulo ni Kristo. Pero ang totoo, simulang-simula pa, diba? Buksan po natin ang ating Biblia sa Excel lang po to. Lucas, pamilyar na pamilyar kayo sa talinghagan ito. Lucas 13, 6 hanggang 9. Maiksi lang to. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningala niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito't naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong nakita. Putulin mo't kakasikip lamang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko at palibot ko lalagyan ng pataba. 9, last verse. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po nyo putulin. Ay puno ng igos, yung may-ari, tinignan yung puno. Gusto nyo makatikim ng bunga doon sa puno na yun eh. Every year na lang, pupunta siya ron, wala siyang makitang bunga. 3 taon na. Ina-expect ng Diyos, mamunga tayo. Yun yung una ron eh, sa talinghaga. Expectation ng Panginoon na ang bawat anak niya namumunga. Mumunga. Alam na natin yun. Hindi ko na pahabayin yun. Ang expectation ng Diyos, may bunga ako. May bunga ikaw. May bunga ang bawat isa sa atin. Ay walang bunga. Pasensyoso ang Diyos. Hindi tayo namumunga eh. 30 taon na tayong tinanim, wala pa rin tayong bunga. Pero hindi pa tayo pinuputol. Diba? Imagine nyo, no? 16 taon na tayo. Hindi pa tayo nilalagari.
pasensyoso ang Diyos. Hinihintay niya tayong mamunga. Yun yung pangalawa, pasensyoso ang Diyos. Yung pangatlo, may hangganan yun. Pagdating ng huling araw, wala kang bunga, may pag-uukom. Kasi, yung pasensya ng Diyos, yung awa ng Diyos, may hangganan yan eh. Sa huling araw mo at merong pag-uukom. At sinabi na rin niya yun eh. Pag ikaw ay namatay, merong pag-uukom. Pag wala ka pa rin bunga, atapong ka na sa gagawin ka ng panggatong. Kaya, tayo dapat mamunga. Yun yung kadalasang pinagkaiba-iba ng bawat relihiyon. May naniniwala na kailangan gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Gumawa ka ng mabuti, timbangin yung mabuti mong gawa sa masama mong gawa. Pag mas marami yung mabuti mong gawa, absuelto. Meron naman naniniwala, hindi. Manampalataya ka lang. Ligtas ka na. Dahil mayroong sinabi si Pablo, di ba? Hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya ikaw'y maligtas para walang sino mang magmalaki. Nasa verse din yan eh. Nasa Bible din yan, di ba? At sabi naman ni James, kung ikaw ay may pananampalataya, mabuti yan. Pero wala kang gawa, eh si Satanas na nananampalataya. Ang pananampalatayang walang gawa, paog o patay. Diba? E parang nasa Bible. Paano natin may re-reconcile yun? Pag nanampalataya ka sa Panginoon, yun yung ugat. Nung namulat ang mata natin, dati, gumagawa tayo ng masama. Yung isang araw, nagkaroon tayo ng kaliwanagan. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. Nagkaugat na. At ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. In-expect niya, yung pananampalataya natin, ugat. Namumunga yun. Nagkakaroon ng bunga. Yun yung bunga ng Santong Espiritu sa buhay natin dahil meron tayong pananampalataya. Diba? Ibig sabihin, hindi pwede na meron kang pananampalataya na wala kang bunga. Yun yung sinasabi sa talinhaga ng Panginoon. Lumago ka, lumaki ka, naging puno ka. Walang bunga. Baka hindi ako ang nagtanim niyan. Baka sarili mo lang. Di ba? Yun eh. Kasi, ang Panginoon, pagka itinanim ka niya, paglipas ng panahon, may bunga yan. Huwag yan eh. Organic. Hindi pinipilit ang bunga. Ang halaman, ang saging, pag itinanim mo, hindi mo na-expect bukas may bunga na yan. Pero, pag lumaki na yan, nagkapuso na, nagkapuso. Diba? Nagkaroon na ng pagmamahal. Mamunga yan. Kaya, hindi contradict yun. Kasi ang salita ng Diyos hindi pwedeng mag-contradict. Pansin mo?
yung pananampalataya at gawa, magkasama yan. Yung gawa mo nga, hindi sa iyo eh. Dahil nakakita ka na ng puno ng mangga na malaki na ang bunga ko akin. Kaya lang yung namunga dahil biniligan ng Panginoon, inalagaan ng Panginoon, usayan. Diba? Nagkakaroon ng bulaklak, maya-maya mayroon maliit na ng putil na. Usayan. Ganon din tayo, tao. Na sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, mamumunga yan. Pag inipit mo ang mangga, anumang persecution yan, lalabas dyan mangga. Hindi mo makikike yan. Ang tao hindi mo makikike. Sarili mo alam mo yan. Pare-pareho ang dealing sa atin lahat ng Panginoon. Nais ng Diyos mamunga tayo, pasensyoso sa atin ng Diyos. At ipuhusgan tayo ng Panginoon. Yun lang.